At kaugnay pa rin ng epekto ng lindol sa Mindanao, kumuha tayo ng update sa epekto ng lindol na ito. Makakausap po natin si Mayor Salway D. Sumbo Jr. ng Malapatan, Sarangani Province. Mayor, magandang umaga po. Diane Claire po ito ng Rise and Shine Pilipinas sa PTV. Yes po, magandang umaga po. Alright, Mayor Sumbo, kamustahin lamang po namin ang inyong lugar, ang Malapatan, Sarangani. Alam po namin na isa rin po napuruhan ng inyong lugar. Kamusta po ngayon ang inyong pong sinasakupan, sir? Medyo okay na, bumalik na yung kuryente namin, yung signal. Kasi since from nung Monday, kasi nung Lunes after tumama yung 7.8 na lindol, blackout lahat, no? Grabe, lakas talaga masyado. Then maraming damage sa mga school, sa yung mga government facilities natin, halos hindi na ma-occupied as of now. Nagtemporary kami nag-opisina muna sa mga open area para lang makita natin yung mga problema sa mga barangays, lalo na ngayon. Ang updates ngayon sa mga patay natin dito is umabot na ng 11. Dalawa pa yung missing, ongoing pa yung retrieval operations natin. And sa sitwasyon, passable naman yung roads natin hanggang sa boundary namin ng Glan, Sarangani Province. Yung municipality of Glan, yung katabi natin ng munisipyo ngayon, ang ongoing ang repair ng mga roads kasi ilang araw na hindi na rin na-repair dahil marami ng pasyente doon na stranded. Itong sa Malapatan, sa amin dito, ngayon, mayroon pa tayo almost mga 1,000 na tao pa family na sa mga evacuation natin sa harap ng munisipyo. Okay? Mas preferred nila magstay sa mga open area kaysa doon sa mga evacuation center natin, no? So, sa ngayon, okay naman yung kuryente. Yun lang ang needs talaga, yung of course tubig, medyo hirap pa, and pagkain. So, medyo okay na rin kasi yung part ng General Santos, nag-open na yung mga tindahan kahapon, kaya nakabili kami ng mga pagkain. Kasi dito sa lungsod namin sa Malapatan, maraming nasira ng mga establishment, lalo na yung mga private, yung mga negosyante, na until now, hindi pa nag-open. Okay. So, in terms sa pagkain, tumakbo kami sa Jensen, doon kami magbili. Then, of course, salamat din kami. Maraming mga private individuals nakapasok, nakabigay din kahit konti-konti. And inantay pa rin namin yung response ng DSWD. Until now, wala pang so far, wala pang communication sa akin. Even ang head ng mga DSWD, hindi ko alam kung kailan sila darating o kailan sila makatulong sa amin dito. But this time, yung sarili muna namin dito or yung kunting pira namin sa LGU, nag-uutang muna kami para may pang sustain doon sa mga affected na mga evacuees natin. Alright, nabanggit niyo po, Mayor, 11 deaths. So ito po mga naitala po ninyo, ano po ito mostly nabagsakan po ng mga debris ng gusali? Yes po, yung iba natabunan ng lupa. Yung dalawa doon mag-asawa, while nagalinis sila ng mga banga kasi nasa tabing dagat sila, so tinamaan sila ng alon. Then hindi na sila nakabalik, no? Na nalunod sa dagat, sa tabing dagat kasi yung bahay nila. And yung iba, inatake ng high blood, ng siguro sobrang takot. And yung isa doon, nasa farm niyan, natamaan ng malaking bato. Alright, you mentioned po kanina, Mayor, that there are, tama po ba, 1,000 families ang nandun po nag-stay sa evacuation pero open area po sa labas po ng munisipalidad. Kamusta po yung ating mga pagtugon sa kanilang pangailangan and ano po yung maaari pong maging tulong na maibigay po sa inyo pong mga affected pong mga individuals po dyan, Mayor? Yes po, sa ngayon ang ginawa namin, initiative muna kami, nagluluto kami, parang may kitchen, mobile kitchen kami sa harap ng munisipyo. Aside sa harap ng munisipyo, yung munisipyo kasi namin, dyan ang sentro ng barangay poblasyon. So may mga bahay, yung iba, yung hindi na magkasya doon sila silang bahay nila, yung mga totally damaged, o nag-attempt na lang sila sa labas ng bahay nila, sa labas ng mga bakanting lote. So ang ginagawa namin, meron kaming centralized na kitchen doon sa harap ng munisipyo, nagluluto, morning, tanghali, hapon, so hatid yung mga pagkain doon sa mga area, may mga volunteers
na naghahatid ng mga pagkain, then centralize yung luto namin para lang makasurvive, lalo na yung mga bata, no, yung mga maliliit na bata, no. So, yun talaga ang isa sa mga struggle namin ngayon, yung pakain namin morning, tanghali, tsaka hapon. Alright. Sir, pagdating naman po doon po sa mga ospital po dyan, sa inyo pong lokalidad, kamusta po ang structure po ng mga ito? As of now, kasi dito sa Malapatan, wala kaming hospital na only Super Health Center lang. So, ang ginawa namin, yung lahat ng mga pasyente, andoon ngayon sa hospital, no? Sa hospital ng Sarangani Hospital. Nasa lang dito nasa mga 15 kilometers ang natin, ang hospital. Then yung iba nasa General Santos na hospital na deliver namin. Alright, so Super Health Centers. Sir, dun po sa ating pong nabanggit niyo po ninyo, kuryente, signal, okay na po, pero tubig, nagiging problema at syempre po yung pagkain. Ito po, sir, may report po, totoo po ba na halos na mamalimos na raw po yung mga residente dyan sa kalapit po ninyong munisipyo ng Glan? Yes po, kasi doon talaga ang affected na area. Kasi hindi pa passable yung roads doon, ma'am. So, yung Saglan, katabi kong munisipyo. So, ang ginawa ng mga tao doon, kasi kagabi, medyo maswerte, naayos namin yung isang linyang tubig. So, nakatulong din kami sa kanila kasi dito sa daungan namin, yung kunting wharf namin dito, yung botlaning namin ito, dadaan sa dagat, sa mga bangka para lang makasupply ng tubig. And of course, yung provincial government and yung other na mga private na mga nagtulong from General Santos City, ang ginagawa is through mga bangka na para makadeliver ng mga relief goods doon at saka yung mga tubig. So, kasi dalawa kasi kami affected talaga at nagkatabi kami from Jensan, then daanan naman yung Malapatan, yung munisipyo ko, and next dyan is Glan. So, yung Glan kasi, ma'am, nakatabi yun ang boundary namin ng Region 11 ng Davao Occidental, which is andoon yung municipality of Jose Abadiantos, yung municipality of Balot Island, yung Sarangani. So, kaya yung mga pasyente doon dumaan sa Glan at sa ngayon maraming na-stranded pa doon sa municipality of Glan bago maka-access dito sa amin. Kaya ongoing ngayon yung repair ng mga roads, but hindi masyadong madali kasi nasa 3 araw na hindi pa rin talaga natin matapos yung pag-repair ng mga daan. Well, moving forward po, sir, syempre tayo po ay nais na makabangon po, lalo na po yung mga affected individuals. Ano po yung ating pong mga plano po para po matulungan po sila sa kanila pong kabuhayan? Well, as of now, ma'am, sinisiguro muna namin yung mga pagkain para makasurvive lang kami dito. So, next nito, magkaroon ng kami kasi ng profiling, may tasking tayo sa mga barangay officials natin na paano magawa ng mga accurate na mga listahan para kung ano yung assistant ng DSWD, at least maka-avail sila. As of now kasi, ma'am, wala pa kaming naisip na kasi yung mga bahay na-abandon, even yung mga building na-abandon. Nakafocus lang muna kami sa pagkain para makasurvive. So next siguro namin na i-plaster na naman paano mabigyan ng assistance yung mga bahay na totally damaged and partially damaged. Well, may nakapagsagawa na rin po ba ng rapid damage assessment ang MDRRMO? Yes po ma'am, since after ng earthquake, right after nakabuo na tayo ng Ardana, so ongoing ngayon yung nasa na kami ma'am, nasa 80% na yung assessment natin ngayon. And makuha na natin talaga ang totally data sa mga damages. Now, marami rin mga private volunteers na nagtulong din sa amin, no? Kasi nung first day kasi, yung Monday walang signal, hanggang Martes walang signal. So nagkaroon lang kami ng signal. Actually, Miyerkules na ng madaling araw. Nagkaroon lang kami ng kuryente, Miyerkules na ng madaling araw. Kaya medyo hirap, no? Pero ang initiative namin sa LGU, na-convene namin nung right after ng earthquake yung Ardana team, kahit nasabi natin medyo struggle pa rin kasi yung ibang team is mga personnel namin halos hindi makaalis sa mga bahay kasi una-una pinisecure muna nila ng mga family, pero na-convene natin na nasa 80% na kami sa pag-assess sa mga damages dito sa munisipyo ng Malapatan. Panghuli na lamang po, Mayor, mensahe na lamang po sa inyong mga kababayan at kung mayroon din po kayong panawagan. Go ahead po, Mayor. Well, yes, ang
the best nga gagawin natin ngayon yung pagdarasal, no? Kasi at sa ngayon kasi may mga aftershocks pa, kaya yung mga tao, nakiusap ako kung pwede, hindi mo na masyadong maggala o kaya magstay sa mga safety na area, sa mga open na area, lalo na sa mga nakatira sa coastal area, yung sa mga tabing dagat, no? So ayun lang, kung ano talaga yung mga kailangan, punta lang kayo sa munisipyo, at saka pagkain, magsikap kami na makadeliver ng mga pagkain, yung mga food packs, and of course, sabi ko nga, mag-report din kayo sa mga barangay official nyo, kasi may strategy kami ginagawa na yung mga barangay may mga station para makita yung mga problema, yung kailangan ng mga tao. Well, maraming salamat po. Patuloy po kayo mag-ingat dyan, Mayor Salway Sumbo Jr. ng Malapatan, Sarangani. Salamat po, Mayor.